Makakausap po natin ngayon sa linya ng telepono si Presidential Spokesman Ernesto Abella. Kaugnay po ito ng hamon ni Senador Antonio Trillanes tungkol sa mga bank account umano ni Pangulong Rodrigo Duterte. Magandang umaga po sa inyo, sir. Good morning, Karina. Cara, good morning. Good morning po, sir. Your reaction on this po, meron na po bang pahayag ang Pangulo o reaction po tungkol po dito sa hamon ni Senator Trillanes na magbibitiw daw siya sa pwesto kung mapapatunayan daw ng Pangulo na hindi totoo yung kanyang mga sinasabi tungkol dito sa mga bank accounts, sir? Ma'am, unang-una po, these things have already been gone through about 3 days before election. So this is basically a rehash, no? We don't know, hindi po natin lang kung saan ba siya nagagaling, bakit paulit-ulit siya. It probably is to avoid some other issues, we don't know. But definitely nasagot na po ito, before the elections. Nangyari na po ito, hindi ba? So yung po ang position natin that if he really has something of great import to say, then he should refer to higher authorities and then let the due process unfold. Ganun na po. Oh, okay. So ano po ba yung sagot? At just to refresh the memory of the public, kasi nga inuulit nga po nitong si Trillanes yung kanyang hamon. He's saying that there is 2.4 billion pesos worth in deposits and credits na pumasok daw doon sa mga accounts ng Pangulo from 2006 to 2015. Well, the burden of proof rests on him, not on us po. So let him try to prove that. Opo. But yung mga bank accounts po na sinasabi nitong si Senator Trillanes, do they really exist? Well, siya po nagsasabi kung ano yan. So let him be the one to like I said, the burden of proof, it goes back to him. Yun po, kung talaga meron siyang serious case, then he should refer it and not grandstand. At bukas po ba ang panig ng Pangulo para sa anumang investigasyon kaugnay dito sa mga bank accounts, sir? Ma'am, we operate in a democracy and let us go through due process. Okay. Nung April 30, 2016, sinabi po ni then candidate Duterte na he will file charges against Senator Trillanes for making his bank account public. Nagawa po ba ito? Nangyari po ba ito, yung filing of charges? I'm not familiar with the timeline po, but if he said so, then he probably will. It probably is slow in coming, but I suppose eventually it will come. Okay. May isa pa po statement kanina sa kanyang press con si Senator Trillanes. Tinawag po niyang corrupt ang presidente at patunay daw dito yung mga nangyayari ngayon, yung pagpapawalang sala daw kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo at ngayon nga po yung issue kay Janet Lim Napoles na inire-recommenda na mapawalang sala rin dahil dun sa kanyang kaso ng serious illegal detention. Ma'am, yung patungkol po kay Napoles, as far as I know, hindi po nawawala yung kaso against plunder. Yun lang po yung illegal serious detention. Yun lang po yun. But however, accusations about being corrupt, I think these are serious allegations which Mr. Trillanes needs to be very careful about. Ito pong kay Napoles, hindi po ba makakaapekto sa kanyang mga plunder cases? Magkaiba po yan. Those are two separate situations. And like Solgen yesterday explained very carefully, the Solicitor General is neutral about these things and he either is the prosecutor or he is a defender. So in this case, nakita niya na wala namang it will not stand yung pong kaso about serious illegal detention. So he made this decision, but definitely it does not affect the cases about plunder. All right. And with that, maraming salamat po sa inyo, Presidential Spokesperson Ernesto Abella. Thank you. Thank you, sir, for your time. Thank you, Cara. Thank you. Bumuelta naman sa hamon ni Senador Trillanes ang anak ni Pangulong Duterte na si Davao City Mayor Inday Sara Duterte. Ibibigay raw niya ang sinasabing milyong-milyong piso kay Trillanes kung mapapatunayan ang mga paratang ng senador. May tugon din ang Malacanang sa patutok ni Joseph Borong. Lumang tugtugin, sabi ng palasyo, ang aligasyon ng Senador Antonio Trillanes IV na may questionable at dideklaradong pera sa iba't ibang bank account si Pangulong Rodrigo Duterte. Halagang aabot daw sa mahigit 2 bilyong piso. Bago pa kasi mag-eleksyon ng isang taon, sinabi na rin ni Trillanes na nagpapanggap lamang na mahirap si Duterte, pero ang totoo ay may mga pera ito sa bangko. Natanong ang tagapagsalita ng Pangulo para matuldukan na ang isyong ito, handa ba si Pangulong Duterte na ilabas yung transaction history o yung record ng paglabas-masok ng mga pera
para sa kanyang mga bank accounts. Ayon kay Undersecretary Abella, pwede pero hindi dahil gusto ito ni Trillanes. If necessary and if within the right context, due process, but not just to respond to some grandstander. Si Presidential Chief Legal Counsel Salvador Panelo na naging abogado ni Duterte nung eleksyon, sinabing matagal na silang nagbigay ng waiver sa Bank of the Philippine Islands kung saan sinabi ni Trillanes na idineposito umano ang milyong-milyong piso ni Duterte. Dinala ko na nga yung waiver doon. Humingi nga sila na they asked for a period of time within which to respond to the request because they found it unusual. So, tapos na yung trabaho namin. May waiver na nga yung presidente noon eh. Hindi pa siya. Gayunman, magugunit ang bago mag-eleksyon, nagbigay lamang ng special power of attorney si Duterte kay Panelo para ipakita ang kasalukuyang laman o current balance ng bank account at humingi ng sertifikasyon sa bangko na walang idinepositong 211 million pesos sa naturang account. Sabi rin ni Panelo, sa ibang mga bank account ng Pangulo, hindi na raw nila problema kung hindi lumalabas ang transaction history nito. It's basic in law that one who alleges must prove. Siya magpuprueba noon na meron. Wala pang personal na pahayag ang Pangulo, gayon din ang kanyang partner na si Hanelet Avancena, mga anak na sina Davao City Vice Mayor Paulo Duterte at Sebastian Duterte. At kaibigang si Samuel Can-Uy nagbigay daw ng halos 120 million pesos sa pamilya Duterte. Pero ang anak niya si Davao City Mayor Sara Duterte may hamon kay Trillanes. Kung may papakita raw ng senador kung nasaan ang sinasabi niyang 121 million pesos sa bank accounts ng alkalde, ibibigay daw niya itong lahat sa senador. Ayaw naman muna magbigay ng komento ng BPI kaugnay sa mga pahayag ni Trillanes dahil baka raw malabag ang bank secrecy law. Joseph Morong, Nakatutok, 24 Oras. Kapapasok lang pong balita, itinanggi ni Pangulong Rodrigo Duterte ang aligasyon ni Senator Antonio Trillanes IV na nagkaroon ng mahigit 2 bilyong pisong deposit sa kanyang bank accounts. Kasama ito sa isang official release na inilabas mula sa Panakan sa Davao City ngayong gabi. First, Senator Trillanes is on his last term and would have known nothing to lose if he would resign from office, which explains his penchant for always daring president to resign. He actually has no political career after his term in office expires in less than 2 years. It is known in the Senate that Trillanes uses his office to ask for retainers and that this has become a lucrative business for him. This I can say. If Trillanes can prove his allegation that I have amassed 2 billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just $500 million, I will resign as president immediately. This is actually an old and rehearsed issue. I have answered this allegation before I became president. The people have already spoken. They have placed me in the office with 16 million votes. I would advise Trillanes to go to court and file the proper case against me and advise him further to stop opening his mouth when he has nothing to say anyway. This is amusing how Trillanes came up with this accounting. He even included day-to-day banking transactions of my partner Hanelet. This just shows his ignorance with regards to the regular banking business. The people who have personal businesses must also have forgotten that my daughter Sarah is a lawyer by profession and that she earns from this and that. And she has clients who actually pay for her services and not from illegal retainers which Trillanes is so used to so doing. Trillanes, alam mo, yang si Hanelet started her donut business 18 years ago. She supplies meat sa 5 malls dito sa Davao. Siya yung nagsusupply ng karne, ng baboy. Diyan, kalaki ang pera ng babaeng yan. Matyaga. Hindi kagaya mo ambisyoso. May mutiny ka pa, wala ka naman palang bayag. Tapos taas ka agad ang kamay pagdating ng pulis. Nakakahiya ka.
Totoo lang. Kaya kung pamilya mo gutom noon o ngayon, huwag mo kaming isali. Hindi kami kasing mala sa pamilya mo. Hindi kami mahirap rin. Tatay ko gobernador noon, may iniwan sa amin. Ikaw, anong naiwan sa'yo? Hangin pati yabang. Tulisan ka, sa totoo lang. Tinanggi ni Pangulong Duterte ang alegasyon ni Senador Antonio Trillanes IV na may hidden wealth umano siya. If Trillanes can prove his allegation that I have amassed 2 billion pesos illegally, or if that bank account under my name has a total deposit at one time of even just $500 million, I will resign as president immediately. Lumang tugtugin na niya ito, hamon naman ni Mayor Sara Duterte kung may papakita ni Trillanes kung nasa na sinasabing 121 million pesos sa bank accounts ng alkalde, ibibigay niya itong lahat sa senador. Sabi naman ni Vice Mayor Paulo Duterte, kapag napatunayan ni Trillanes na may mga milyones siya sa mga nasabing bank account, ibibigay raw niya ito sa mga nilindol sa Surigao. Na si President Rodrigo Duterte ay merong mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts. Ako ay naghamon noon na i-prove niya na ako ay mali. Pero ang pinadala niya, nagpadala siya ng isang abogado at sinasabi nila na ilalabas nila yung transaction history ng accounts ni President Duterte pakalipas na 1 linggo. Pero ngayon, 9 na buwan na ang nakakalipas, pero wala pa rin yon. Kaya muli, inuulit ko ang aking hamon na patunayan niya na mali ako, na meron siyang mahigit 2 bilyong piso sa kanyang bank accounts. At pagka nailabas niya ito, yung transaction history niya, at ako ay mali, ako po ay magre-resign dito sa Senado. Ito ay importanteng hamon dahil sa mga pangyayari ngayon, lumalabas ang iba't ibang mga iskandalo ng korupsyon sa gobyerno. At ito nga, bukod sa napalabas na nila si dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na isa sa naging simbolo ng korupsyon nung mga nakaraang administrasyon. At ngayon naman ay gumagawa ng paraan ang ating gobyerno na pakawalan si Janet Napoles. So, importante ito, alang-alang na dun sa mga diehard supporters ni President Duterte na paniwalang-paniwala na siya ay malinis at hindi siya corrupt. Ipakita mo at i-accept mo itong hamon ko. Yun lang po. Sir, if you're right, what do you expect me to do? Sir, kung tama ako kayo. Kung tama ako, well, paniwalang-paniwala ako na tama itong mga dokumentong hawak ko. Incidentally, ibibigay na nila. Bibigay sa inyo yung iba't ibang sets of documents na ito yung naging basehan ko nung aking expose ng kampanya. Ngayon, alam ko na hindi niya ilalabas at hindi niya tatanggapin itong hamon ko dahil mapapatunayan lang na talagang siya ay isang corrupt na opisyal. Sinasabi ko nga, inaantay natin ito. Inantay natin ito. Sinabi nila, kung maalala nyo yung aming standoff dun sa BPI, Julia Vargas, sinabi nung kanyang abogado na sinabi raw ng BPI, ilalabas daw yung kanyang transaction history makalipas ng 1 linggo.
Pero hindi nangyari yon. Hindi na tayo binalikan. At ngayon, pinapaalalahanan natin at inuulit natin yung hamon na yun dahil nga sa mga pangyayari ngayon. Nakita nyo itong bribery scandal sa Bureau of Immigration na antayin nyo mamaya kung ano ang kung saan to aabot. Okay? Yung source mo ba kay Joseph De Mesa pa rin? Or sa AMLAC? Doon sa concerned citizen na sinabi niya, ang pangalan niya ay Joseph De Mesa, binigay niya ito, sinabi niya siya ay may kamag-anak na nagtatrabaho sa isang ahensya na merong ganitong dokumento. So, ang sa akin, i-validate namin yung impormasyon, tinignan namin, bago namin inilabas. At nung inilabas ito sa isang periodiko, sa Inquirer, vinet nila ito, vinalidate nila, at sa kanila inilabas. Bakit ngayon ninyo ito binubuhay? Bakit hindi mo isang buwan, hindi mo nakaraang pang buwan? Alam nyo, maraming mga pangyayari na talagang tinututukan natin ng mga nakaraang buwan. Pero ngayon kasi, this is very relevant dahil para maliwanagan yung ating mga kababayan na nilinlang lang tayo nung mga nakaraang buwan dito sa anti-drug war na wala rin namang nangyari kung hindi pinatay ang ating mga kababayan. Pero nung mga panahon na yon, walang ginawa laban sa korupsyon at worse, pinakawalan pa yung simbolo ng corruption, si President Arroyo, former President Arroyo, tapos ngayon pati si Napoles ay gustong palabasin. Sir, may bahid po ba ng pera ni Napoles yung bank account ng Presidente? Ano yan? May bahid po ba ng pera galing kay Napoles itong mga bank account ng Presidente? Wala tayong nakita. Pero meron isang negosyante sa Davao City na campaign contributor ni President Duterte noong nakaraang kampanya. Ang pangalan niya ay si Sammy Uy, na nagbigay ng aabot ng 120 million pesos sa iba't ibang miyembro ng kanyang pamilya. Makikita niyo yan doon sa mga documents na... Asan na ba? Ibigay niya na. Sir, sabi niyo, tingin niyo hindi tatanggapin ng Presidente yung hamon niya. So, what next kung ito ay violation ng ating batas, yung hindi pagdedeklara ng SALN. So, ito ay mga culpable violations of the Constitution. Iba't ibang sources, pero dun sa aking complaint na final sa Ombudsman, plunder. Ang source ay yung intelligence funds doon sa Davao City. Nung siya ay mayor pa. So itong transaction na ito, hindi niya ito naipon na donations kasi 2006 to 2015 ito. Hindi, malakas ang loob ko na magbigay ng ganyang hamon kasi sigurado ako na totoo itong dokumento na ito. So, gano'ng kalaki yung intelligence funds ng Davao? Aabot ng 1 billion kada isang taon. Malay mo, umabot tayo dyan. Pero kasi parang sa kailang bilang president siya, that's the only way na pwede niyang ilabas yung evidence niya. I mean, that's the right way na sinasabi. Well, sa akin nga, he could spare everyone kasi sinasabi niya, diretso siya magsalita. Matapang siya sa mga issue. Ilabas mo. Labas mo yung tapang mo rito. Pakita mo na mali ako, na hindi lang ako nag-aakusa. Kasi marami pa siya alam mo yung mga diehard supporters niya, talagang paniwalang-paniwala Alang-alang na lang sa kanila. Pakita mo na malinis ka na opisyal ng gobyerno. Sir, paano nyo nasabing galing dun sa
base sa dun sa isang impormasyon natin. Pero may mga tinitignan pa tayo na iba't ibang mga illegal na mga activities nung panahon niya bilang mayor. Darating tayo dyan. So for now, ito muna. Ito muna yung ready tayo to expose sa ngayon. Pero, malay nyo, within the next few weeks, I'm not ready to say. Smuggling, sir. Sir, smuggling. After kasi na-expose ito, ay nilinis na nila yung kanilang mga accounts. Pero ito ay hindi mo na ito mabubura sa record. At kaya niya pinag-iinitan yung mga iba't ibang ahensya na kung bakit daw nailabas ito. Pero ang pag-inita mo, ang sisihin mo yung sarili mo kung bakit ka nangurakot ng kwarta. Yun yun. So, sabi niyo kanina, nilinis na. Paano pamaraan nilinis nila yung bank? Hindi, i-withdraw mo lang. I-withdraw mo. Pagka tinignan mo yung account balance ngayon, hindi ma-late na. Pero nung panahon na in-expose ito, basta't ang total na higit 2 bilyong piso ang deposit. Hindi na-trace kung saan napunta yung withdraw? Hindi na importante yon. Ang importante, meron siyang mga ganitong kalalaking halaga. So anyway, tignan nyo muna yung mga dokumento para mas... Sir, 2 billion transaction value or at one time that was the biggest deposit? Deposits and credits. Lahat ng pumasok na pera. So kasi, base sa nakita natin, halos lahat papasok ang pera. Sir, sinasabi niyo na possible na from illegal activities, binavalidate pa yun o navalidate? Hindi. Isang, ano na ba yan? Lump? O hiwa-hiwalay? Sige. Iba-iba yan iba-ibang sets yan. Sir, validated na. Dapat, baka magkaka-ano-ano sila. Sir? Ha? Sir, ano Yes. yung launch ni Sammy Hoy? Ano yung information yun? Nasa export-import business daw. So, pwedeng suspect? Kayo nang bahala mag-isip. Hindi naman. Kumbaga, hindi pa ako ready to go there. Ito muna tayo. Hindi naman sa inuutay-utay natin ito, pero iba na yung sigurado yung tinitindigan natin. Tapos mamaya, panuorin nyo yung investigation at meron din tayo ilalabas doon. Sir, yung objective, sir, with this information, ano yung Objective? gusto nyo mangyari, ano objective, ano idea na mangyari? Well, primarily to inform the public. Kasi maraming naloko eh. Alam nyo nung kampanya, hindi pinapakinggan ito dahil alam nyo yung ingay ng kampanya, nalulunod yung mga ganitong impormasyon eh. Pero ngayon na humupa na, nakapag-isip-isip na yung mga tao at nakita na nila yung kalidad nung natin, itong Pangulo natin, mas bukas ang kanilang pag-iisip. So ito ngayon, tinitindigan ko ngayon. Sa? Doon nga sa dokumentong ibinigay sa akin nung isang concerned citizen. Sir, hindi naman kayo makapalikan din, sir. Although before election pa rin, hindi lang sir mag-iwag sabi ng name, ibig sabihin na deposit siya sa account ng president. Hindi, nandoon pag nakita nyo yung account name, kung anong klaseng transaction yan, credits yan, tapos andun sa huli yung total, makikita nyo. Tapos iba't ibang tao yan ibibigay sa inyo yung iba't ibang tao. So kayo na lang ang mag-ano. Okay? Tag ito, Adet, ano pa yung binigay nyo?
Sige, then yung iba lahat. Oo. Sir, sa intern fund and contribution, ano yung mas marami? Yung mga galing sa ratas o yung alleged na galing sa intern fund? Iba't iba eh. Kasi talagang nung mayor siya, kung saan-saan nanggagaling yung pera. Kaya naobligang magbukod. At itong nakalagay sa account niya na ito ay apparently pang safety niya ito kung ano man mangyari sa kanya. So, yan pa lang yung nakalagay sa bangko. Marami pa siyang mga ibang pera na nakabukod kung saan-saan. Sir, ano kang saan-saan, sir? Sa ibang bank accounts din? No. Whether in real property, at whether cash, at basta't marami pang iba. So, since in-expose yung campaign until now, so it's a time na talaga nagagalit pa rin until now? Kung corrupt ka nung mayor ka, ngayong presidente, lalo na. Di ba? Kaya nga nakita nyo, wala namang ginawa laban sa corruption. Di ba? O mamaya, makikita nyo. Walang, ito, makikita nyo yung pattern of behavior. Kasi ganito yan, kung naniniwala ka na hindi corrupt si President Duterte, dapat, nung mayor siya, dapat hindi siya corrupt ngayon. Dapat may ginagawa siya ngayon laban sa korupsyon. Pero nga, iba't ibang mga, nakikita nyo yung mga lumalabas na mga anomalya, at mamaya na lang, tignan nyo yung ilalabas natin doon. Front niya lang yung simpleng bahay niya. Hindi totoo yon at marami siyang bahay. Marami siyang bahay at ando doon sa mga yung documents na binigay ko rin ng kampanya, yung mga list of properties, ando doon din yung lahat. Afraid na pag-imitan mo kayo ng presidente? Or natapulit na maglayatan? Given na yan eh. Noon pa niya ako pinag-iinitan, pinapapatay niya nga ako base sa impormasyon. Tignan natin. Di ba? Sanabi ko nung kampanya, hindi matatapos ito. Ahabulin at ahabulin natin siya. Ha? Yan yung negosyante at contributor na ano. So, bali sir, itong latest na binigay nyo, it's a product of months more of digging up since the campaign? No. Inaantay lang natin. Those are the documents I had nung campaign. Inaantay natin siyang patunayan kasi sinabi niya napapatunayan niya Di ba? Wala naman 9 na buwan na. So Mr. President, panahon na at mamaya't mayain kita. Hindi ko bibitayin tong issue na to. April 21, 2016. Ha? Na-validate na ito. Na totoong mga accounts ito, di ba? May mga nagdeposito na nga dito to prove that these accounts really existed. So, yon. Tapos, nagkaroon tayo ng challenge na magkita kami sa BPI Julia Vargas para patunayan na mali ako. Kung mali ako, magre-resign ako ora mismo. Hindi siya sumipot nun. Ang pinadala niya yung kanyang abogado. Tapos sinabi ng abogado niya, 1 week, 1 linggo daw ang hinihingi ng BPI. So, pinalagpas natin. So, awa ng Diyos, 9 na buwan na ang nakalipas. Sir, yung withdrawal records nito, may awa kayo? Lalabas yun dun sa transaction history. Kaya nga, yun ang hamon Hindi pwedeng account balance lang. Pero since na-reveal niyo ito last year, mula doon hanggang ngayon, may nakuha pa kayong karagdagang information? Additional documents? Marami. Pero nga, sabi ko nga, sa ngayon, unahin muna natin ito. Tapos mamaya, doon sa hearing, baka may lumabas na naman. Pero wala pa kayong concrete actions? Kasi kung expose lang tayo ng expose, tapos wala namang ginagawa, ang tao parang
Darating tayo dyan. Darating tayo dyan. Kailan? May time frame na kayo? Hindi. Wala. May flight. Sir, on your own, will you try to access the transaction records? Sorry? Yung transaction records, you try to put it on your own? I don't have any opportunity. Actually, yung ombudsman, nung nag-file ako ng plunder case, they have the power and the authority to get these transactions from AMLAC. Kaya sigurado ako na meron na yung ombudsman nito. Sigurado ako na meron sila. You think the ombudsman in due time should also... Hindi. They're not obliged to make these things public. In fact, it's I believe it's not they're not authorized to do so. Pero 6 months ay ilang months na 'yung nakalipas 7 months na 'yung nakalipas nung final ko ito. I believe hindi naman nila inupuan ng investigasyon na 'yon. So the first thing na gagawin diyan ng fact-finding team is magre-request sa AMLAC ng bank records based on this. So, sigurado ako na meron siya. Meron ng ombudsman. So, hindi ba pwedeng legitimate naman yung force itong sa kina Paolo, Sara, siya dito, and... Well, they need to explain. Kasi di ba ang postura nila simple silang tao, may kulambo para ang alam nyo, maraming naloloko Kaya mahirap lunukin Di ba? Asang-asa na raw siya, pinanganak daw siya ng mahirap. At kung ano-ano. So, ito na. It's time to unmask this guy. Ano masasabi niyo, sir, sa mga supporters na mga bumoto sa Hamunin nila. Sabihin nila yung kanilang iniidolo na patunayan na mali ako, parang mag-resign niya ako, para mapahiya ako. Di ba? Mapahiya ako talagang wala na ako mukhang iharap kung mali ako rito. Di ba? So, ganun dapat. Okay, para makapag-ready na tayo. Ha? Hindi, ito. Ano lang ito? Ha? Ano to? Yung plunder? Pwede nyo bang i-describe sa amin? Okay. Ano yan? Sir, pwede nyo bang i-describe sa amin yung kada papel? Self-explanatory yan. Andiyan dyan yung mga pangalan, kung sino mga accounts, andiyan dyan yung mga totals. So, kayo nang bahala sa mga impormasyon. So, 2 billion pesos ang pera ni President Duterte na nakapangalan sa kanya sa iba't ibang accounts from 2005 to 2006 to 2015. Ganon kalaki ang perang nalikom niya dito pa lang sa mga bangkong ito na nakapangalan sa kanya mismo. Mahigit pa riyan ang pera niya at ari-arian niya na naipangalan niya sa ibang mga tao. So, iba pa to? Hindi. Tignan niyo yung dulo, yung kasi account na yan, ginawa niya joint. Rodrigo Duterte or Rodrigo Duterte and Sara Duterte. So, ibig sabihin, si Sara Duterte, hindi siya makakapag-withdraw ng pera, pero si Rodrigo Duterte, pwede siyang mag-withdraw. Pero kung ano man mangyari sa kanya, pwede makuha ni Sara Duterte. So, kung ano man, health reasons. No. Ando doon sa dulo yung mga totals. Ando doon sa sa last page. So, 2 billion, sir, yung... Hindi. Kada ano kasi yan, kada set, may total siya sa last page, di ba? So, yung kay President Duterte, 2 billion, sa mga anak, 2
Hindi. 2 billion pesos kay President Duterte pa lang, bukod pa doon sa ibang miyembro ng pamilya. Diyan, nakapangalan sa kanya mismo. Sir, plunder ito, sir, di ba? So, pang death penalty ito? Kung may papasa nila yan, baka ngayon magbago na isip nila. Okay, so maraming salamat. Lipat tayo. Ito na yung dating na file ko eh. Nakita nyo na to eh. Props lang. Okay. Thank you. Ambos.